Hi guys! Welcome back to my channel. Ako po si Janice, ang inyong Pinay Investor at ngayon magkukwentuhan tayo tungkol sa pag-iipon ng pera. Alam ko naman lahat tayo gustong makapag-ipon, 'di ba? Kaya lang iba-iba yung ating financial situation. Gustuhin mang makapag-ipon pero sa sobrang dami ng gastos, hindi talaga maisingit ang pag-iipon. Bakit nga ba ganon at ano ba yung mga pwede nating gawin para makapagsimulang mag-ipon? Yan ang ating pag-uusapan and I'm going to share with you 5 tips para makapagsimulang makapag-ipon. So ano nga ba ang sikreto para makapag-ipon ng pera kahit na maliit ang sweldo o hindi sapat ang kinikita natin? Let's start with tip number 1, ayusin natin ang ating money mindset. Alam ko nakapanood na rin kayo ng iba pang mga ipon tips from other financial experts at siguro marami na rin kayong natutunan. Pero bakit nga ba hindi pa rin ako makapag-ipon? We have nothing to show for our hard work, ilang years na kami nagtatrabaho. Bakit nga ba ganun? One of the reasons could be you have the wrong mindset. At paano ba natin masasabi na tama o mali yung ating mindset? Kapag parati nating iniisip yung mga negative tungkol sa pera, yung parang, ano ba yan, yung pera ko parang dumaan lang sa mga palad ko. O kaya, ay, sweldo na naman, pambayad na naman ng utang, hindi ko na nahawakan ng sweldo ko, lahat palabas. Yung una mong naiisip pagdating ng pera is sobrang negative. Yung parang kaaway mo o parang galit ka sa pera. That could be your current mindset. At saan ba nanggaling yung mindset natin about money? It could be influenced by different factors. Pwede mong balikan yung childhood memory mo about money. Naaalala mo ba nung bata ka kung paano hinahandle ng parents mo yung pera? O kaya ano yung madalas mong marinig sa kanila? Di pinupulot ang pera, hindi madaling kitain, magtipid ka, huwag kang magastos. O maybe naririnig mo yung mga magulang mo, oh, huwag kang makikipagkaibigan sa mga mayayaman mong classmates. Huwag kang makikipagsabayan sa kanila kasi malalaki yung baon nila at marami silang pera. Tayo hanggang dito lang tayo, mahirap lang tayo. Siguro tama naman, totoo naman yung current financial situation ay ganon. Pero kung patuloy mo yun naririnig sa isip mo, pwede mo yun madala hanggang sa paglaki. And maybe now, some, if not all, of what you say about money is similar to what you've been hearing from your parents or from the environment, maybe from your lola, sa mga tito at tita nung bata ka. Or pwede rin naman na growing up, hindi masyadong issue ang money sa inyo dahil okay naman ang family nyo, lahat ng hingin mo na ibibigay sa'yo. Maybe you are in that situation when you were a kid. Iba-iba yung mindset natin, iba-iba yung mga experiences natin when it comes to money. Kaya nga, dapat alam natin yun. Kasi baka ito yung mindset na nakakapagpigil sa atin para ma-achieve yung mga financial goals. Maybe we are held back. Ino-hold back tayo ng mga experiences na yon kaya hindi natin ma-achieve yung mga pangarap natin. Maybe iniisip mo pa rin na mahirap magkaroon ng pera or hindi pinupulot ang pera. So, ganun yung iniisip mo. Kaya nagkakaroon tayo ng limiting beliefs. Ito yung mga limiting beliefs na to na hindi ko afford yan, hanggang dito lang kami, mahirap lang kami. Parang ito yung humihila sa atin pababa. Kahit na andito yung goal natin, kung hinihila tayo ng ating mindset, ng ating beliefs na, uy, dito ka lang, huwag kang masyadong ambisyosa dahil mahirap ka lang, galing ka lang sa mahirap na pamilya. Baka yun yung nakakapagpabagal ng progress mo in terms of your wealth creation or sa inyong pag-achieve ng mga goals mo. Pero again, it's different for different people. Pwedeng yun ay isa sa mga dahilan kung bakit nandito ka pa rin sa current financial situation mo because of those limiting beliefs. And aside from your childhood experiences, pwedeng naapektuhan din yung paghawak mo ng pera by social media. 'Di ba? Kung ano-anong nakikita natin sa social media, kahit na hindi natin afford, we feel that we have to buy it just to blend in para hindi tayo napag-iiwanan. Parang FOMO, fear of missing out. And maybe that's one of the reasons kung bakit hindi tayo nakakapag-ipon. So ano bang pwede natin gawin when it comes to our mindset? So ayusin natin. Dapat we have to be aware, ano ba yung current mindset ko about money? And maybe you can ask this question when you are assessing yourself. So when I was growing up, ano ba yung tingin ko sa pera? Maybe some of you would say ayoko ng pera kasi ito yung dahilan kung bakit hindi na nag-uusap-usap ngayon yung mga tito at tita ko.
O kaya, money for me when I was growing up was scarce. Laging ubos, laging hindi sapat, laging kulang. O kaya, sinasabi mo, ay, ang pera, dali-dali lang yan makuha. Hihingi lang ako sa mga magulang ko, binibigay nila kaagad sa akin. Lahat ng gusto ko na ibibigay nila. So, alamin mo, kasi kailangan mong i-assess kung negative ba yan, and does it still serve you and the way you handle money now? Or is it time for you to adjust and shift your mindset? So, kung parati mo dating sinasabi, ay, hindi ko kaya yan. Anak, hindi natin afford yan. Maybe it's time na, o sige anak, gawan natin ng paraan. Kaya natin yan anak. Parang nagiging positive yung kinalalabasan ng ating mindset. Kaya my first step, ayusin muna natin yung ating mindset kasi baka ito pa yung mga kaluma-lumaan na mindset na ipinasa pa sa atin ng ating parents. We cannot blame them kasi baka the way they handle their money is just also the same way that their parents handled their money. Kaya yun lang din ang naipasa sa'yo. And speaking of mindset, I remember in 2016, I attended a 3-day seminar on money mindset. Ito yung Millionaire Mind Intensive Seminar, which is based from the book of T. Harv Eker. So ito ay dinala ng Loros Enterprises dito sa Pilipinas. Sobrang daming nag-attend talaga, as in full house, baka nga over 1,000 pa yun. At sobrang dami kong natutunan. Talagang they'll dig deep into your money memories, your childhood experiences, para maging aware ka kung saan ba nanggagaling yung behavior mo ngayon sa paghawak ng pera. That's what happened to me. Doon ko na-realize na ang dami ko palang mga maling mindset, ang dami ko palang mga limiting beliefs about money, about myself even. When I attended that, I remember, I set a goal to have our first car. Kasi during that time, wala kaming car noon. When we were starting our family, we came to a point na talagang nagkaroon kami ng financial challenges. First 2 years of our marriage, we had to sell his car to make ends meet. Tapos, there was a time when we went to a Halloween party ng company nila. We went there with my daughter, 2 years old at that time. Nalala ko, after ng party, we had to go home. Wala kaming makuhang Uber, wala kaming makuhang taxi, pati bus. As in, sobrang layo ng nilakad namin along Ayala Avenue. Nakasakay kami after 2 hours of waiting at pakikipagbanggaan doon sa mga taong nakapila rin, nag-aabang din ng bus. So, nung time na yun, that's when I thought, ayoko ng ganito. I want to have our own car again. Kasi ayoko nang maranasan yung ganito. Kung kami lang ng husband ko, okay lang sa amin makipagsiksikan sa bus during that time. Pero when you are with your loved ones, lalo na yung anak mo, you will do everything para sa mga mahal mo sa buhay. And that's when I set that goal. That inisip ko, kaya ko bang bumili ng sasakyan? I'm sure hindi ko kaya with our financial situation at that time. But when I attended the seminar, talagang na-open yung mindset ko na, naman, bakit hindi? I followed yung 90-day wealth conditioning program. 90 days to, magsusulat ka, meron kang gagawin para makondisyon yung mind mo na it's possible. Alam kong imposible to when I started, pero God made a way at naging posible po yung aking sinet na goal. And in just 3 months, we had our first car. Hindi ito bonggang-bonggang car. Maliit lang to na car na good enough for our family at that time. Na-realize ko na oo nga no. Kapag na-change natin yung ating mindset, nothing is impossible. At pinagpipray din namin yun syempre. Kasi naniniwala ako na kapag will ni Lord na ibigay sa iyo yung isang bagay, ibibigay niya sa iyo yun. Kahit hindi sa paraang gusto mo or sa time na hinihingi mo, bibigay sa yun eventually. I specifically asked and prayed for a car on or before my 30th birthday. Few days before that, lahat ng loan applications, lahat na-reject. And on the day of my birthday, when I woke up, I said, Lord, alam mong gusto ko to. Alam mong ito yung pinagpipray ko. Pero lahat ng mga in-applyan ko na-decline yung aking application. So today's my birthday. Whether you give it or not, I know that you have a great plan for me and I trust in you. So let your will be done. Yun yung pinagpray ko nung araw na yun. And lo and behold, just a few minutes after I prayed, biglang may tumawag, Ma'am, approved na po yung car loan. You can get the car today, anytime. So talagang, oh my God, praise and glory to God for making it happen. At yun nga, pinuntahan namin, nakuha namin, napakalaking tulong talaga nung inatinan kong seminar. Dahil ang dami kong natutunan, ang dami kong nai-apply. And speaking of that seminar, meron ulit silang upcoming seminar, Millionaire Mind Intensive. If you're interested to attend, baka ito na yung inaantay nyong breakthrough. Kung sa tingin nyo para sa iyo to, i-check nyo yung details sa description, ilalagay ko yung link. Now let's move on to tip number 2. Gumamit ng
automatic ipon system, automatic savings. Ganito kasi yun. Kapag wala tayong system, kapag hindi automated yung ating savings, hula-hula lang yung pag-iipon natin. Minsan sinasabi natin, oh sige, next sweldo na lang. Sa susunod na lang ulit. So parang ang nangyayari, nauubos na lang yung pera natin pero hindi pa tayo nakakapag-ipon. So to make it easier for you, why not make it automatic? We make a lot of decisions, thousands and thousands of decisions every day. Hindi lang natin napapansin kasi nga naging automatic na sa atin yon. Pagising pa lang sa umaga, ano ba yung unahin ko, magpe-pray or pupunta na ako sa CR, magto-toothbrush? Para mabawasan yung decision making natin when it comes to saving, why not make it automatic? Request your bank kung pwedeng i-deduct na lang kaagad yung para sa savings mo from your payroll account or from your employer. Sabihin mo, is there a way na i-deduct sa aking salary yung para sa savings and put it in a separate savings account? O kaya naman, kahit ikaw, alam ko meron na ngayon yung mga online apps, yung mga banking apps ngayon, there's a way for you na i-deduct na automatically a certain portion of your salary towards savings account para hindi mo na siya nakikita. Out of sight, out of mind. Mababawasan na yung temptation natin to use up the entire salary that we got nang hindi pa nakakapag-save. So, unahin natin, pay yourself first. Alam ko madaling sabihin pero mahirap gawin, lalo na kung marami tayong gastos. Marami tayong binabayarang bills, tapos nagpapaaral pa tayo ng mga anak, or may pinapadalhan pa tayo. Pero kaya yan. Nasa disiplina yan. When I started working, I was 20 years old. I had to support my 3 siblings through college. At I was just earning around 12,000 per month. Paano ko pagkakasyahin yon? Umuupa kami ng apartment, nagbabayad ng tuition, pang-allowance pa nila sa school, pang-kain namin, pang-transpo everyday. Lahat yon galing doon sa 12,000 na salary ko. Pero kapag gusto, may paraan. Kaya I went to the HR, sabi ko, ayokong lahat ng kita ko mapupunta sa labas, mapupunta sa iba. I want to have something for myself in case something happens, in case merong emergency, meron akong mahuhugot. And I also want to save up for the future. Kasi ayokong magtagal dun sa work na yon na hindi ko naman talaga gusto in the first place. I was just there because I had to. Pero gusto ko rin magkaroon ng freedom to choose what I wanted to do after ko silang mapagtapos ng college. And so that's what I did. I went to our HR officer. I asked them if there's any way to deduct my salary para mapunta sa savings. And good thing, meron daw. At yun yung naging first investment ko. And that was one of the best decisions I've made. Kasi 5 years of doing that, I was able to send my 3 siblings through college na pagtapos silang lahat. And I was able to resign from that job with savings. So hindi naging mahirap para sa akin na mag-resign because I had something saved up. While I was trying to find something that I can do from home, meron akong nakatabi na buffer fund, emergency fund, survival fund for the next 3 to 6 months or even 1 year. So yun yung napaka-importante eh. Dapat meron tayong automatic ipon system para hindi na natin kailangang mag-isip or mag-calculate o magkano ba yung natira, ito na yung si-save ko. Sabi nga ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, spend what is left after saving. Ibig sabihin, pay yourself first. Unahin ang savings. Pagkakuha mo ng sweldo, tabi mo na kaagad yung para sa savings, saka mo pagkasyahin yung natitira. Whether it's 90%, 80%, na sobra, yun ang pagkasyahin mo and live within or below your means para hindi ka magkautang. Kasi one of the reasons kung bakit tayo nagkakautang is because we're living beyond our means. Ito lang yung kaya ng sweldo natin, pero kung gumastos tayo, kung bumili tayo ng mga gadgets or appliances, pang beyond dun sa actual na sinisweldo natin. And I'm not saying na kaya tayo nagtatrabaho para maging maganda naman yung standard of living natin. Of course, lahat tayo gusto niyan, di ba? Pero, while you are in the process of saving, kailangan din muna nating magtipid, mag-sacrifice ng ibang bagay. Hindi naman lahat-lahat ng bagay, di ba? That's why importante yung next tip ko kasi it will help you to stay focused on your goals. But anyway, for tip number 2, gumamit ng automatic ipon system or automate your savings. Okay, dito na tayo sa susunod nating tip. Tip number 3, i-track ang gastos and create a budget. Kapag tinanong mo ang sarili mo kung saan nga ba napunta ang sweldo mo last month at hindi mo masagot, that's a red flag. Kaya, ang suggestion ko, i-track mo ang expenses mo. Tracking your expenses will show you 2 things. Kung saan ka magaling magtipid at kung saan ka mahilig magwaldas.
Minsan, feeling natin yung mga maliliit natin binibili like milk tea, 90 pesos, 120 pesos, o kaya kung ano-anong abubot sa TikTok or Shopee na nakita natin while scrolling social media. Yung sabi natin, okay lang yan, mura lang naman yan. Pero kapag napapadalas na yung pagsa-shop natin, pag bili-bili ng kung anik-anik natin, pag pinagsama-sama mo yan, lumalaki din yan. Without you knowing, yung pakonti-konting 100 pesos from time to time, nakakasampung beses ka na palang bumibili, 1,000 pesos na din yun. Samantalang hindi ka nga makapag-ipon kahit 500 at the end of the month. That's why we have to track our expenses para maging aware tayo saan nga ba napupunta yung pera mo. 'Di ba? Tracking gives you clarity. Hindi ka na parating nanghuhula. Saan ba ako kumain kahapon? Magkano nga ba yung nagastos ko sa Grab? Magkano nga ba yung hatian namin doon sa kinain naming pizza? 'Di ba para kang parating nagtatanong, nagka-calculate, bakit ba naubos yung pera ko? Hindi pa katapusan, hindi pa sweldo, pero betcha di peligro na. So to avoid that, I encourage you to track your expenses. So, paano mo gagawin yan? Just use a pen and paper, kahit mga ganito lang, ganyan. O kaya notebook, naku, magkano lang notebook? 30 pesos, 50 pesos. O kuha ka ng notebook. O kaya notepad, isulat mo. Date. Ngayon, ang nagastos ko ay bumili ako ng milk tea tsaka ng cake. O, that's 200 pesos. Lagay mo lang dyan. O, transportation mo ngayon. Magkano yung nagastos mo sa jeep or sa Grab or kung saan man angkas, o isulat mo. And then do that for the next 30 days. Kahit 30 days lang muna. You're not going to do this forever. Temporary lang to. Kasi after that 30 days, i-categorize mo sila. Saang category ka ba madalas mag-over budget? Knowing what you know now, saang category ka dapat magtipid ng kaunti para magkaroon ka ng opportunity to save. So instead of splurging a lot on things that you don't actually need, napabili ka lang dahil nakita mo sa TikTok or sa social media, bawasan mo muna yung social media. Bawasan mo muna yung scrolling para hindi ka napapabili. Kasi madalas sinasabi natin, hindi tayo makaipon kasi wala ngang extra. Pero actually, kapag titingnan natin yung ating expense tracker, kung tinatrack natin, meron at meron dyan isa o dalawang categories na pwede mong i-give up or bawasan para makapag-ipon ka kahit magkano. O kung madalas kang magkape, I'm not telling you to stop it altogether. Kahit bawasan, kung 2-3 times a day ka magkape, baka sa tingin mo sobra-sobra naman yon, edi try mong bawasan, gawin mong 2 times a day na lang or once a day kung kaya mo para may mapunta sa savings. Pero if that gives you joy, huwag mong tanggalin. Check the other categories sa budget mo kung saan ka pwedeng magtipid or saan mo pwedeng bawasan para meron tayong maitabi kahit papano, di ba? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, it's not how much you make, it's how much you save. Kasi minsan kahit malaki ang sweldo, yun pa yung hindi nakakapag-ipon. So it's not really kung maliit o malaki ang sweldo, it's how you manage your sweldo. Kapag inuna natin yung mga luho natin, ay talagang wala tayong masisave. Pero if you want to commit to saving, then set aside kaagad. Go back to our tip number 2, automate your savings para kahit magwaldas ka ng magwaldas, okay lang kasi may naitabi ka na for your ipon. I hope you take this challenge for the next 30 days. Isulat mo yung iyong expenses. After that, make sure you make a budget. Kasi yung budget mo parang ginagawan mo ng plano yung inaasahan mong income. So for the next 30 days, gawa ka ng budget. Magkano yung ina-expect mong income and ano yung mga expenses mo. Start with the fixed expenses katulad ng mga usual na binabayaran mo every month like your rent or mortgage kung meron kang sariling bahay na hinuhulugan, and the bills, utilities, kasama na dito yung kuryente, tubig, internet, food and groceries, transportation, ano pa yung mga pinagkakagastusan mo. And then you list down your variable expenses, yung mga discretionary expenses mo like going out, eating out. Now that you have a budget, you know your income, you know how much goes out, magkano ba yung lumalabas, magkano yung expenses mo. Then get the difference. Income minus expenses, magkano yung natira. And from that natira, magkano yung ilalaan mo for savings. From that savings, magkano ilalaan mo for your emergency fund. Dapat makapag-ipon tayo at least 3 to 6 months worth of our essential expenses.
para in case something happens, meron tayong mahuhugot. Kailangan din mag-ipon din tayo for our investments. Pwedeng para sa house mo na gustong bilhin, o kaya dream wedding if you're still single. If you have kids, or maybe you start saving up for your kids' educational fund and then your retirement fund. Retirement fund, no matter your age, it's actually even better if you can start early. To help you start a budget, meron akong free budget templates na pwede nyong gamitin. Kung gusto nyo yung nagsusulat, o i-download nyo lang tong file and then print it, o isulat nyo lang yung budget nyo. Pero pag gusto nyo yung Excel para meron ng mga formula, meron din akong free template for Excel or Google Sheet. But if you really want to get serious at gusto mo yung aking premium, mayroon ng net worth tracker, financial goals, makikita mo na rin yung monthly budget mo. You can check out my budget bundle. I'll put the link in the description box and in the comment section. Now let's move on to tip number 4. Gumamit ng cash envelope system. Kung hirap na hirap ka sa pagbabudget gamit yung apps o ayaw mo magsulat, gumamit ka kaya ng cash envelope system. You just get an envelope or wallet organizers na maraming mga envelopes inside. Tapos, saka mo i-separate yung mga expenses mo. Let's say, ang nakalaan mo for kuryente or utility bills, o ilagay mo dito sa isang envelope, o that's 5,000 pesos for the month. Tapos yung pang transportation mo, let's say it's 2,000 pesos, o lagay mo dyan. Kapag gagamitin mo, saka mo lang siya kukunin. And kapag naubos, wala na. Dapat hindi na manghihiram doon sa iba. 'Di ba? Para magkaroon tayo ng disiplina sa paggastos ng ating pera. Kasi kapag lahat lang yun nasa isang lalagyan, kita mo lahat, parang feeling natin ang dami nating pera. At the end of the month, pala hindi pa bayad yung kuryente, hindi pa nababayaran yung utang. Unlike if you have it in separate folders, in separate envelopes na kikita mo, magkano na lang kaya yung aking budget for transpo? So, kailangan ko nang magtipid kasi 100 pesos na lang. But make sure na talagang realistic yung budget mo. Baka naman utility bills mo, budget mo dyan ay 5,000, yung pala 6,000 or 7,000. Talagang susobra ka sa budget. Kaya nga dapat gawin mo muna yung previous tip ko, i-track mo muna expenses mo for the next 30 days para aware ka kung magkano talaga yung budget mo for each category on your budget. And then gawin mo yung cash envelope system kung gusto mo itong old school. Kung ayaw mo naman ng cash, kasi ngayon digital na, diba? O edi sa digital wallets mo siya gawin. So yung amount na to, I'll put it in GCash. Then this amount for my insurance premiums, lalagay ko muna to sa Maya or sa savings account. So pwedeng ganon. Digital envelope system ang tawag nila dyan. Ang cash envelope system, it trains you to live within your means. Mas nagiging aware ka sa flow ng pera mo at mas madali mong makikita kung saan ka pwedeng mag-adjust o magbawas o magdagdag. Pwede kang gumamit ng mga simpleng envelopes lang o kaya jars sa bahay kung mayroon kayong mga available jars doon, and then put your budget there. Pero make sure na hindi siya accessible for other people kasi baka mamaya pagtingin mo ubos na yung pera doon sa jar mo or sa envelope. So dapat ikaw lang yung nakakaalam, lalo na kung ikaw lang ang nagbabudget sa pamilya. Or if you want to get this nice money organizer, money wallet planner, you can check out the link in the description box. Tip number 5, magdagdag ng additional income. Aminin natin, kahit gaano tayo katipid, kung kulang pa rin ang kita, talagang hindi tayo makakapag-ipon. Kaya nga ang tip natin dito is find ways to earn additional income. Maghanap ka ng ibang sources of income. Ano ba yung mga skills mo? Ano ba yung ginagawa mo sa work na pwede mong i-offer as a service, as a freelance service outside of your work schedule para makadagdag ng additional income? At hindi kailangang big time kagad. Start small. Pwede kang magbenta online. Kung mahilig ka magsulat, maybe you can offer writing services as a blogger or content creator. Marami rin akong mga nakikita, yung mga nagka-cash in, cash out ng GCash or Maya. Malaking tulong din yan, lalo na kapag marami kang customers. If you're a teacher, you can offer tutoring services, mga students mo or sa mga anak ng mga kaibigan mo. Yung iba naman, nag-grab sila or nag-aangkas kapag day off or kapag walang pasok para pandagdag din sa income. If you are employed, galingan mo palalo sa work mo para may chance ka to get promoted. O kaya kausapin mo yung boss mo, ano ba yung pwede mong gawin, o kaya mayroon ba siyang mga gustong i-assign sa'yo, and then do your best at work para makita nila na you deserve to be promoted. If you want to stay on that job at gusto mo lang talaga ng additional income outside of work, search din online sa mga Facebook groups, LinkedIn, tingnan mo yung mga job openings, pero syempre always do your due diligence. Baka instead na kumita ka, mas scam ka pa.
We can only save so much yung kakatipid natin, kakabawas ng ating mga expenses. Pero mas maganda pa rin kung meron tayong additional sources of income. Mas mapapalago natin yung ating savings. So here's my challenge. You don't need to hustle 24/7. Wag naman ganun kasi yung health din natin yung maaapektuhan. Plus mawawalan tayo ng time with our loved ones. So starting this month, think of something that you can offer, that you can do on the side to earn additional income. Hindi naman kailangan malaki. Just look for one thing na kaya mong i-start this month. Kaya mo ba yon? I'm sure you can. Kaya-kaya mo yan. Okay, we're done with the 5 tips pero dahil love ko kayo, meron pa akong bonus tip. Ang bonus tip ko is isama ang pamilya sa ating financial goals. Alam kong gusto nating makaipon, gusto nating ma-achieve yung ating mga financial goals pero wag na wag nating kakalimutan na isama yung ating mga kapamilya, yung ating loved ones. Kasi kapag ikaw lang yung nagpupursige na makapag-ipon tapos yung mga kasama mo sa bahay gastos lang ng gastos, hingi lang ng hingi, mahihirapan kang makapag-ipon. Kaya make sure na meron kayong open conversation, na pag-uusapan nyo as a family yung inyong mga financial goals. Kailangan natin makapag-save ng ganito, so tipid-tipid muna para makapag-ipon tayo pambili ng bagong ref. Something like that. Explain mo sa kanila kung bakit kailangan nyo ng emergency fund para hindi natin kailangan mangutang pag may nangailangan o kaya pag may nagkasakit, wag naman sana. Pero at least they're aware that you're saving up for something. Kailangan may purpose eh. Kailangan alam nila yung purpose ng pinag-iipunan mo. Kasi kapag nalaman nilang may ipon ka ng ganito, baka kung ano lang ipabili nila sa'yo. Di ba? So, dapat may purpose yung savings. Dapat everyone is aware. Dapat everyone should contribute in one way or another. You can set up a family budget meeting, maybe quarterly, or kung kaya nyo, once a month, why not? Pero baka sabihin nila, ano na naman tong meeting. Pero just to keep everyone aware of what's going on in terms of your budget. Mahirap kasi kung ikaw lang nakakaalam ng budget nyo, ikaw lang yung nagtitipid. I've done that before. Ako lang nakakaalam ng lahat-lahat. Ako lang yung nagtitipid and feeling ko sila lahat magastos. Yung pinag-usapan na namin ng asawa ko yung pagbabudget, when I told him everything about our budget, our savings goal, doon na kami parang naging on the same page. Mas lalo pa kaming nag-work together as a team. I know it's a taboo for some families to talk about money at hindi talaga ito yung norm, pero try to change that. Ibahin na natin yung mindset natin. Ang pera pinag-uusapan yan. Dahil ito isa sa mga mahahalagang bagay na meron tayo. So, dapat pinag-uusapan kung paano natin ito mamamanage ng maayos. Sabi nila, teamwork makes the dream work. Pero sa topic natin ngayon, teamwork makes the ipon work. At hindi lang yan, meron pa akong pangalawang bonus tip. Bonus tip number 2, i-reward ang sarili. Alam ko ito yung pinakagusto natin sa lahat ng mga tips na nabanggit ko. And many of us, ito yung inuuna, kaya hindi nakakapag-save. Kaya hinuli ko to kasi gusto ko unahin muna talaga natin yung commitment na makapag-ipon. Kapag nakapag-ipon na tayo, kahit magkano lang yan, i-reward naman ang sarili. Kasi pag puro pagtitipid ang naiisip mo at sinasabi mo sa family mag-save ng mag-save, you might feel being deprived at baka mauwi yan sa binge spending. Instead na makatipid, lalo kang gumastos ng gumastos kasi you've been saving up a lot tapos wala man lang napupunta sa sarili mo. So, paminsan-minsan, i-reward mo ang sarili mo pero dapat within the budget. So, maglaan ka ng reward para sa sarili mo if you achieve a certain amount for your savings. 500 pesos, 1,000 pesos to go out with your family, magpaspa ka, magpamassage ka. You deserve it. Okay? Huwag puro tipid. Kailangan din meron tayong reward sa sarili natin para hindi tayo ma-deprive, hindi tayo ma-burn out. Remember that the goal of saving is not to suffer but to be in control of your finances. Pag may control ka sa finances mo, alam mo kung magkano yung napupunta sa gastos at alam mong may naitatabi ka for savings, mas magaan sa pakiramdam. Hindi madali ang pag-iipon lalo na kung marami tayong gastusin pero ito yung tatandaan natin, hindi rin ito imposible. Which means it is possible. Kailangan lang ng tamang mindset, diskarte, at consistency. Huwag yung nag-ipon ka today, nag-ipon ka this month, and next month, tapos yung mga susunod na month, bumawi ka naman. Napas-splurge ng sobra-sobra hanggang sa hindi na nakapag-ipon ulit. So recap natin yung ating mga tips. Ayusin ang mindset, automatic ipon, i-track ang gastos at mag-budget, i-try ang cash envelope system, maghanap ng extra income, include your family in your financial goals, and last but not the least, celebrate small wins. I-reward ang sarili.
sarili. And that's it for our video today. I hope you learned something from my tips. Sana isulat mo na rin sa baba kung ano ba yung pinakamagandang tip ang natutunan mo. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching and God bless.